merong panibagong lockdown from May 10 hanggang 30. At ang anong klase ng lockdown ito, malalaman natin bukas kung ito ay 24 hours na walang labasan or kung ito ba ay total lockdown na per area. So, ngayon hopefully ang lahat ay handa sa darating sa mga araw pang darating. At meron naman tayong malaking confident na God will help us through. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos kasi ngayon ay pang 2 buwan na lockdown tayo at sinamahan tayo ng Panginoon. At ngayon, alam na alam ko, in this 20 more days, sasamahan tayo ng Panginoon. He will help us through. Amen. So ngayon, dire-diretso tayo sa ating pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos. Ang ating pamagat ng ating pag-uusapan, pagbubulay-bulayan ay Together is Stronger in Christ. Amen. Sa panahon ngayon, ako ay nagbabasa ng ang aking Bible reading ay from the book of Acts from chapter 1 and up to the following chapters. At nabasa ko yung na-experience din ng mga unang first Christians ng nang ang Panginoon ay umakyat sa langit, the first fellowship, the first Christian as started, at sila din ay nakaranas ng lockdown. Sila din ay naka-experience ng threatened worship, yung pagtitipon-tipon ng fellowship, at sila din ay nakaranas ng struggling, hindi lang sa struggle sa kanilang hindi lang struggle spiritually sa paglago bilang spiritual, kundi struggle din, nagkaroon din sila ng struggle sa kanilang pang-araw-araw na buhay, especially sa financial. Kaya't nakita ko yung magandang example, nabasa ko yung magandang example ng mga unang Christians. At dahil sa kanilang example na ibinigay, sila ay nagpatuloy at until now, until these days. The Lord helped them, at alam ko, nananampalataya tayo na ang Diyos, He is the same Jesus yesterday, today, and forever, na siyang tutulong din sa atin sa panahon natin ngayon. Amen? At bago tayo magsimula, inaanyahan ko lahat na sumandaling manahimik, tumungo, tayo ay magpasailalim sa sovereignty ng Panginoon sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Dakilang Diyos, maraming salamat. Father, we thank you that you are God over all. That whatever happened in our surrounding, you are still God who says, be still and know that I am God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Nagtitiwala po kami, O Lord, sa iyong kapangyarihan, sa iyong sovereignty, Panginoon, that whatever happened in our surrounding, whatever happened around us, Lord, you are God in whom we trust. And you are a faithful God. Ikaw, O Lord, yung Diyos na matapat, yung Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako. Therefore, we trust your word, O Lord. Salamat, Panginoon. Ngayong gabi, O Diyos, amin po nga pagbubulay-bulayan na iyong salita. Dalangin po namin, O Lord, na turuan mo po kami sa pamagitan po ng iyong salita naming babasahin. Turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. And help us through kung ano ang aming parts na bilang mananampalataya mo, Panginoon, turuan mo po kami ngayong gabi. Salamat po, O Lord, sa pagsama po ng banal na Espiritu, ng iyo pong kapangyarihan ay hindi nalilimatahan kahit kami ay nandun, ang iba sa amin, karamihan ay nandun sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga screen, Panginoon, nakikinig ng iyong salita. We thank you, O God, that your power is limitless into our lives. Even distance, O Lord, kahit sa layo doon sa malayong lugar, Panginoon, or ang mga nakikinig online on the other parts of the world, Father, we pray, Lord, that you bless us, open our understanding, open our eyes, open our hearts, oh God, and so that we can understand your word and we can trust you more. Father, we thank you for tonight. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-sustain ng lahat ng kailangan namin through this communication, Lord. Father, we thank you that you hold everything in your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Dire-diretso na po tayo. Ang ating pag-uusapan ay Together is Stronger in Christ. Basahin po muna natin ang ating teksto. Ito ay matatagpuan mula sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 8 sa NIV. Ang sabi po dito,
finally, when we could, si Pablo po ang nagsasalita dito, ang kukwento dito. Actually, yes, this is Paul. At ang sabi niya sa verse 1, finally, when we could stand it no longer, we decided to stay alone in Athens. And we sent Timothy to visit you. He is our brother and God's co-worker in proclaiming the good news of Christ. We sent him to strengthen you, to encourage you in your faith, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through. But you know that we are destined for such trouble. Even while we were with you, we warned you that troubles would soon come, and they did, as you well know. That is why, when I could bear it no longer, I sent Timothy to find out whether your faith was still strong. I was afraid that the tempter had gotten the best of you and that our work had been useless. But now Timothy has just returned, bringing us good news about your faith and love. He reports that you always remember our visit with joy and that you want us to see us as much as we want to see you. So we have been greatly encouraged in the midst of our troubles and suffering, dear brothers and sisters, because you have remained strong in your faith. It gives us new life to know that you are standing firm in the Lord. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito pong si Pablo ang nag-uusap dito sa mga taga Thessalonica. Ito yung kanyang second missionary journey na nanggaling siya doon sa Macedonia, doon sa Thessalonica, at pagkatapos ay nagdiretso siya ng Athens, kung makikita natin sa map, nagdiretso siya ng Athens. At nung makarating siya sa Athens, ay nagkaroon siya ng longing, nagkaroon siya ng pagka-miss doon sa mga kapatid, sa mga mananampalataya na nasa Thessalonica. At ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya ay lockdown siya sa Athens. Hindi na siya, he longs to see them. He missed them so much. At wala siyang magawa. He is locked down in Athens. Parang tayo lang, no? Lockdown tayo. At alam, yung pakiramdam ni Paul na pagkamis niya sa mga kapatiran ay katulad din ng nararamdaman natin dito ngayon sa bawat isa. Namimiss niyo ba kami dyan? Miss na miss namin kayo. At sobrang pagkamis, lalo na ngayon, na bukas merong announcement and we're hoping na, hopefully, pero syempre, whatever is the best na ipag-desisyon ng nakatataas, syempre, ano tayo dito? Sobrang agree tayo dito para matapos yung matapos yung pag-spread ng virus at para tayo ay makabalik na sa ating mga trabaho. So si Pablo ay nakaranas din ng ating mga nararanasan sa panahon ngayon. Nakaranas din siya ng pangungulila doon sa mga mahal niya, doon sa mga mananampalataya. At tayo rin ay nakakaranas ng pangungulila sa bawat isa doon sa at na pangungulila lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, this million of distance away doon sa ating pamilya sa Pilipinas. Ang ganitong pangungulila ay naranasan ng mga naunang tao ng Biblia at pag-aralan natin how they do it, how they go through it. Ano ang ginawa nila sa out of their longing to na na makasama ang kanilang mga kapatiran, makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, pag-aralan natin ngayon kung ano ang kanilang ginawa. Amen. So ready na ba tayo? Amen. So ang ating purpose, makikita natin doon sa purpose ng verse 2 na ating binasa. Sabi sa verse 2, and we sent Timothy to visit you, ang sabi ni Paul. He is brother and God's co-worker in proclaiming the good news of Christ. We sent him to strengthen you and to encourage you. Ito ang purpose. Ang purpose ay to strengthen and encourage others to faith. In your faith, sabi, and to keep you from being shaken by the troubles you are going through. So, ang purpose bilang mananampalataya natin, tayo bilang mananampalataya sa Panginoon, as we are a believer of Christ, our purpose, just like Timothy na ipinadala ni Paul, ay para magpalakasan tayo at mag-encourage sa bawat isa. Ito ang purpose ng mga mananampalataya. Therefore, strengthen
and encourage others. Kung may katabi kayo dyan, kuhitin mo, sabihin mo, strengthen and encourage others. Amen? So, napakabilis lang po natin sa ating dire-diretso tayo. We strengthen and encourage others to faith because kailangan nating magpalakasan sa isa't isa. Kailangan nating mag-encourage sa isa't isa. Pwede ba natin gawin itong strengthen and encourage each other habang lockdown tayo? Amen. Mas mainam pa tayo ngayon kaysa dun sa panahon ni Pablo, wala pang internet. Ngayon, meron na tayong means of communication that just a message away from our keyboard, from our keypad, we can reach them out. We can encourage them. Kaya, mas blessed tayo. Hindi ba? Ibig sabihin ito ay no one or nothing can stop the church. Amen? Walang makakapigil sa pagpapatuloy ng pagpupuri sa Panginoon na sama-sama. The church has been affected through this COVID-19. Tayo ay bawal na mag-gather, mag-fellowship ng sama-sama. Just like the first Christians, that they were affected. Bawal silang magsama-sama. They were threatened kasi the first Christians ay masyado silang nasuppress dahil hindi makapaniwala ang environment, ang authorities. How come that these disciples, out of a sudden, ay bigla silang nagkaroon ng boldness kasi the promise of the Holy Spirit came and they were in boldness to preach the gospel and no one could even believe. Why? How come they are preaching this Jesus who just died on the cross and was alive? At hindi nila ito mapigil. Nothing and no one can stop the church. Amen? Amen. So kahit tayo magkakahiwalay, kahit tayo ay nasa inyong mga tahanan, we have a continuous church because church therefore is not a building. Church are people. Amen. So sabi dito, we strengthen and encourage others to faith because together we are unshakables. Ang sabi sa verse 23, and we sent Timothy to visit you. He is our brothers and God's co-worker in proclaiming the good news of Christ. We sent him to strengthen you, to encourage you in faith, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through. So we encourage others because we are unshakables. Amen? Amen. Amen dyan sa inyong mga tahanan. Tayo ay hindi maapektuhan ng quarantine na to. Patuloy ang ating pagpupuri sa Panginoon. Patuloy ang ating pagpapalakasan sa isa't isa. Don't lock yourself down inside your room, inside your bed. Get up. Bangon. Hindi laging matutulog, hindi laging nakahiga. Exercise. Ano yon? Ano tawag dito? Stretch ng konti. At stretch out. You're reaching out. I-reach out mo, alalahanin mo ang iyong mga kapatid sa Panginoon. Alalahanin mo sila. At tanungin mo sarili mo, kumusta na kaya itong kapatid ko na naka-lockdown doon sa Jilib, naka-lockdown doon sa Mahbula. Sila ay how many days lockdown na doon sa Jilib at Mahbula? 2 months. 1 month. And yet they are still. Nagpapatuloy sila. Sila yung mga tao na kailangan nating i-reach out. Have you reaching them out? So kaya nga, stretch out. Stretch out your keyboard, your finger, and reach them out. Mag-hello-hello tayo sa kanila. Kasi ganito ang ginawa ni Apostle Paul. Pinadala niya si Timothy para maging kalakasan ng mga kapatiran doon, para ma-strengthen sila sa kanilang pananampalataya kasi nalulungkot kasi naiwan sila at dahil si Apostle Paul ay on the go on his journey, on his missionary journey. At dahil nalulungkot ang Apostle Paul, si Apostle Paul, ang ginawa, pinadala si Timothy. Purihin ang Diyos. Kasi in just one type away, right away your message is there. Hindi katulad ng unang panahon na kailangan maglakbay pa si Timothy ng ilang araw, ilang linggo bago makarating ang kanyang mensahe. But God has blessed us so much. What else are you? Ano pa ang iyong ikinalulungkot? God has provided everything to us right now. This time, at this hour.
ano pa ang pwedeng makapag-stop, ang makapaghinto ng iyong pagpapalakas ng iyong mga kapatid? All you have to do is to reach out. Reach them out. Yung iyong puso, na katulad ng kay Apostle Pablo, ay kailangang mag-activate your longing, your compassion for them. Amen. So, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay mananampalataya sa Panginoon at iniisip mong okay ka na, bukas ay magla-lockdown, nakasave na ang aking 20 days na pagkain, hindi na ako magugutom. No, we never stop on that thinking. We reach them out. We ask them how they are doing. We encourage them. We ask how they deal with their struggles. We reach them out. Amen? Amen. To keep them from being shaken. Kasi sa panahon ngayon, kapag ikaw ay naka-quarantine at nasa loob ka lang ng iyong room, ng iyong kwarto, at wala kang nakikitang labas, abay, hindi ito madali. Ako ay unang-unang, kailangan sumilip ako sa bintana at makakita ng labas. Kailangang alalahanin ang mga kapatid na hindi nakakakita ng labas. Amen. Sinong nakaka-relate dyan? Shout out. Hello. Amen. So, kailangan nating nagpapalakasan sa bawat isa so that we are unshakable. Amen? Kapag ginawa natin to, ito ang ginawa ng mga unang mananampalataya. This is one example that they have shown us. And they were unshakable. That until this time, the church that has been established is even standing these days. And it will stand until Jesus comes. Amen? Hallelujah. Patuloy tayo. We strengthen and encourage others to faith because Christians are destined for troubles. Hindi tayo excuse sa mga troubles na to. Hindi tayo excuse sa mga struggles na to. Sino magsasabing Kristiyano na ako at hello, nasa langit na ang aking pag-iisip, ang aking paningin, ang paa ko ay nakatapak pa sa lupa? Balance it. Kasi we are not excused. Nandito pa tayo sa mundong ito. Sabi dito, sa verse 3, sabi dito ay, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through. Troubles is usual. Makakaranas tayo ng mga ganito. Normal na makakaranas tayo ng mga ganito. But you know that we are destined for such trouble. Ang sabi dito. So, we encourage each others. Hindi tayo excuse. Hindi pa tayo excuse. Isipin mo, excuse tayo dito kapag nandun na tayo kasama na ang Panginoong Jesus. But not yet. Not yet. Because God is still have, ang Diyos ay nagtatrabaho pa para doon sa mga taong kailangan pang makakilala sa Kanya. And so, we are here. Therefore, we are here. We are a preservatives to be a salt of the earth. Para tayo maging asin, maging preservative, to preserve those others who are struggling. Amen. Ito ang dahilan kung bakit kailangan tayong magpalakasan, kailangan tayong mag-encourage sa iba at mapalakas ang kanilang mga pananampalataya. Christians are destined for troubles. Sinong magsasabing hindi? It's as usual. Amen. Pero may pangako ang Panginoon. Ano yung natatandaan nyo na pangako ng Panginoon? Ang sabi ng 1 Corinthians 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to man. God is faithful, and when you are tempted, He will give you a way out. He will bibigyan kanya ng lakas or otherwise, He will give you a way out. Ito ang magandang pangako ng Diyos. Kaya kahit dumaan tayo sa troubles, dumaan tayo sa trying times na to, dumaan tayo sa difficulties, sa struggling time na to, alam ko, mas matindi ang pinagdadaanan ng struggles ng mga iba nating mga kapatiran, ang Diyos ay tapat. Ang sabi niya, hindi kanya iiwan o pababayaan man. So, in times of troubles, in times of struggles, God is with us in that struggle. And He will help us through. He will help us through. Amen? Amen. So, dire-diretso po tayo. Kasunod,
Kasi ang sabi dito sa Romans 8:28, and we know that God causes everything together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. May nagtanong sa akin, bakit po ba? Bakit po ba pinapabayaan ng Diyos na tayo'y dumaan sa ganitong kahirapan? Sa ganitong mga trials? Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari ito sa ating buhay? Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari ito sa mundong ito? God causes everything together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Amen. So ang mga bagay na nangyayari sa atin, ito ay God will turn all these things into a blessing. Amen. Merong purpose ang Panginoon. Ang mga bagay na nangyayari, ang Diyos ay hindi nangako ng bed of roses. Bakit? Kalimitan, ang mga sitwasyon na mahirap sa atin ay hinaalaw ng Panginoon to motivate us. Para ma-motivate tayo, para maging mas stronger tayo, at para matuto tayong umalala sa ating mga kapatiran. Kasi kung bibigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng magandang sitwasyon sa ating buhay, do you think you can remember others who are struggling? This is for us to learn and to motivate of reaching others out. Kasi the church, when we call a church, it's not an individual walk. It is a whole body. Each of us are part of the body, has our own function, and this function that we have is ito ay isang trabaho para mapunan ang pangangailangan ng isang church or ng isang body of Christ. Amen. So ito ang dahilan why we struggles, why we have these troubles, because according to His purpose. And according to His purpose, na makita yung kanyang kapangyarihan sa atin, sa ating buhay. Para makita yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. To let us know that He works in our life. Na siya ay nagtatrabaho sa ating buhay. Amen? Sabi dito, for the child of God, there are no accident. Only incident. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, walang accident. Meron bang mga bagay na nangyari sa iyo at hindi masyadong mabuti, hindi masyadong maganda, hindi mo pwedeng isipin na, ay, nagkamali ang Panginoon sa sitwasyong ito. No. 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 Kasi no accident. Incident, yes. Meron mga pagkakataon, mga sitwasyon, yes. Troubles, yes. Inialaw yan ng Panginoon. Heartaches, yes. Paminsan papadaanin tayo ng Panginoon sa sakit ng kalooban, sa sakit ng puso. Sino nakaranas dito? Merong ngumingiti. Meron namang difficulties. Mga mahirap na mga sitwasyon. We experience difficulties. Disappointment, yes. Ipaparanas tayo ng Panginoon doon sa disappointment na, yung pag disappointment talagang makikita sa ating expression ng mukha. Loss, yes, ipaparanas din ito sa atin ng Panginoon. That's as usual that is going on. Failure, yes, pinaparanas din ito sa atin ng Panginoon. But, accident, no. Walang aksidente sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasunod, we strengthen and encourage others to faith because, pangatlo, trials are real and essential to believers. Ang pagsubok ay
essential. Ito ay totoo. Totoo ang pagsubok. Trials are real. Sino nakaka-experience ng trials diyan? Amen. Lahat tayo nakaka-experience. Trials are common. Katulad ng binanggit natin kanina sa verse, anong verse? 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Trials are common. Amen. Temptations are common as well. But, isipin natin, it is essential to the believers. Ito ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Verse 4, ang sabi dito, while we were with you, ang sabi ni Paul, we warn you that troubles would soon come. And they did, as you will know. As sabi ni Paul. Some people may regard this as a negative. Sa ang ibang tao, kapag dumating sa kanilang hindi magandang sitwasyon, negatibo. Makikita mo sa Facebook, huwag ka nang manood. Huwag ka nang magbasa. Puro negatives. But to believers, it is positive. Amen. At ito nabanggit, we are to be positive. Bakit? Sabi nga ng kanilang binasa na we know that God causes everything to work together for the good. Ang lahat ng hindi magandang pangyayaring ito, ang purpose ng Panginoon ay para sa kabutihan natin. Amen. Hello. Sabi dito ay according to His purpose for them. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay kasama doon sa sinabi dito sa verse na who love God, kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, and if you are called according to His purpose, then you experience all these things. Then you have to be positive. You have to be a believer that is positive. Amen? Pag sinabing positive, ako, tinitingnan ko ang positivity ng lockdown at sobrang benefits ang nakita ko dito. Dahil ako ay minsan ang aking duty ay panggabi. Hindi ko mapagluto ng dinner ang aking mga anak. At wala kaming, napaka-rare na meron kaming personal devotion. At ngayon, puri ng Diyos, gabi-gabi, meron kaming family personal devotion. Naturuan ko ang aking anak, si Ian, naturuan ko na mag-devotion in a proper and practical way. Si Kuya Manman, wow! Kasi itong mga teenagers, nawawala si Kuya Manman. Machismis ko nga kasi wala dito. Si Kuya, ang mga teenagers, minsan mahirap basahin ang kanilang mga nasa sa isip. I don't know if you experience that. Pero, na magkaroon kami ng personal devotion, nalalaman ko out from his personal application on the verse that he read, that he highlight, nalalaman ko yung kanyang concern, nalalaman ko yung response niya sa Word of God personally, at naunawaan ko what does worry him, at ano ba yung kanyang hope, ano ba yung kanyang nilulook forward, at sabi ko ay napakaganda pala ng devotion, family devotion sa na araw-araw. Kasi I don't need to sit down with him and talk to him at yung mga pep talks na medyo madrama, no need. Because the Word of God is correcting all of us. So, nakita ko yung magandang positive outcomes ng COVID na to. At napakaganda, nagkaroon kami ng very close, the family. At alam ko na sa inyong mga tahanan, kahit mga baby pa ang mga anak na minsan, ay makikita mo yung saya ng mga bata kapag kasama ang mga magulang. Amen. So, merong positive outcomes. Laging merong positive outcomes kapag tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Kahit yung mga pamilya na nasa Pilipinas, ang mga pamilya na nasa Pilipinas, ang makikita mo na dati ay mahirap ang communication. At ngayon, you can adjust the time that they are free. You can adjust the time that they are available. Di ba? At salamat sa Panginoon because He provided everything. Alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. And through this communication, the vastest communication, we experience and we benefit with all the situation that's going on. Amen? So can you say, thank the Lord, thanks God, because He sustained us. He sustained everything that we need. Kahit dito sa panahon na tayo ay lockdown, kahit during this quarantine time, ang Diyos ay nagpo-provide ng ating pangangailangan. Diyan sa mga nasa bahay, thumbs up.
para sa mga nakaka-experience sa inyo na ang Diyos ay nagsusustain ng mga pangangailangan sa inyo. Amen. Amen. Merong positive attitudes ang mga believers. Si Paul, merong positive attitude siya dito sa verse 5. Sabi niya, dahil nga nalulungkot siya, dahil siya ay namimiss niya, mahirap kasing makamiss, no? Parang it's an urge na kailangan mo talagang you have to do something, you have to do an action. Dahil namimiss ni Paul ang mga mananampalataya na ito ay mga anak niya sa pananampalataya. Siya bilang spiritual parents, at ang mga anak niya sa pananampalataya ay namimiss niya. Sabi ang ginawa niya dito, that is why when I could bear it no longer. Sabi ni Paul, hindi ko na kaya, hindi ko na matagalan, miss na miss ko na kayo. Yan ba ang nararamdaman niyo sa amin? Kami, sobrang miss namin kayo. Sobra. Kaya lilipad tayo once na matanggal ang ang COVID. Okay. So, sabi ni Paul, when I could bear it no longer, anong ginawa niya? I sent Timothy to find out whether your faith was still strong. Paul feel the feelings of a parent, ng isang spiritual parent, na dahil siya ang nag-start ng church na ito sa Thessalonica, ay yung pagkamis niya ay sobra-sobra. So meron siyang positive attitude. Anong ginawa niya? He sent Timothy. Hindi siya basta nagkulong at hindi niya basta sinabing ang layo. There is no way. Kapag ikaw ay kapatid sa Panginoon, if you are part of the church, of the body of Christ, you will never stop until you reach out to your brothers and sisters who are in needs, who are struggling. Amen. Sabi dito, I was afraid that the temper had gotten the best of you and that our work had been useless. Nakikita ni Paul yung possibility at na pwedeng mangyari, at he did an action, meron siyang action in a positive way. He sent who? Timothy. Amen. So, papaanong paraan tayo makaka-reach out ng iyong mga kapatid sa Panginoon? Just to tell them how are you doing. Para sabihin, para ipadama mo sa kanila na these struggles we will go through. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Hello tayo dyan. Hope. At yung naghanap si Paul ng solusyon, yung pag-asa ni Pablo, ito ang positive attitude niya sa mga believers. Though meron siyang worry, he is afraid, but he had hope. Meron siyang pag-asa sa Panginoon na itong mga anak niya sa pananampalataya na bago pa lang, dahil kagagaling pa lang siya, dito sa map na nakita natin, kagagaling pa lang siya from Thessalonica, from Thessalonian, and he went through Athens at na-stuck siya dun sa Athens, ay kagagaling pa lang siya dun. So he has that longing, at ang kanyang tiningnan ay yung pag-asa. Hindi lang basta na dead wala tayong magagawa. There is always a way. Amen? At merong pag-asa. And he looked for the solution. Yung kasunod, sabi sa Romans, idinagdag ko verse na to, this is how Paul figure out things, and this is how he action on that longing. Ang sabi niya, we also rejoice in our affliction because we know that affliction produces endurance. Endurance produces proven character, and proven character produces hope. Anong ginawa niya dito? He rejoiced for affliction. Yung kanyang mga worries, yung kanyang mga alalahanin, yung kanyang longing ay instead of longing, instead na magmukmuka diyan sa kwarto at matulog ng matulog, what did he do? He get up. He stretched out. At he looked for solution, for hope, for a great hope, at the same time, he rejoiced. Yung mga affliction, sabi niya dito, I rejoice in my affliction. Ito sabi ni Paul, because I know that affliction produces endurance. So, hindi mo pwedeng itanggi or hindi mo pwedeng magkunyari na hindi ka nalulungkot.
You have to accept this affliction in you. Because affliction, when you look at it, rejoicing with hope in the Lord, this is just a cycle. Merong isang kapatiran na nag-share ng kanya, si Sister Rai, nag-share ng kanyang, if I'm not wrong, nag-share ng kanyang devotion, at sabi niya, it's just a cycle, a circle cycle. That when you hope, you rejoice. Because affliction produces endurance. Ang affliction, yung mga hindi magandang bagay na ito ay nagpo-produce ng, anong Tagalog sa endurance? Ng, help me out, endurance. Yung endure. Ibig sabihin ay long suffering. Long suffering, meron kang nag-i-endure ka doon sa affliction, matibay. Ibig sabihin, pag sinabing endurance ay hindi basta-basta na nasisira or hindi basta-basta nawawala. Endurance produces proven character. Kapag meron tayong dire-diretso, ibig sabihin yung being steadfast na pananampalataya, ito ang ibig sabihin ng endurance, steadfastness ng pananampalataya, it produce proven character. Kapag ikaw ay Kristiyano na tumagal na, hindi ito yung every ready battery, yung tumagal na, yung pananampalataya mo na kahit sa kalungkutan, kahit sa affliction, sa pagsubok, sa trials, it produces proven character. Proven character. Pag sinabing proven character, this is a character that is approved to God. Amen? And kapag na-experience mo na to, ito kasi ang pinakamahirap no? Yung lockdown ka, wala kang magagawa. Anong gagawin mo? Magmumukmo ka lang. But what Paul did, he has his positive attitude and this is what he did. At pag meron siyang proven character, it will produce, ano ang ipoproduce ng proven character? It will produce hope. It will produce hope. And again, go back to the cycle. So ito, at kapag na-experience natin ito, magdedire-diretso ang simbahan, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ang mga kapatiran, ito ay mas magiging malakas. Individuals, every believers will be strengthened and will be encouraged until hanggang sa hindi mo naramdaman, tapos na pala, wala na palang virus. Amen. Amen. Until we are free. We are COVID free. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, kasunod, we strengthen and encourage others to faith. Ano nga yung una? Sino nakakatanda? Sino nag-note? We strengthen others to faith because trials are dangerous. Sino magsasabing trials are dangerous? Sa verse 5, sabi dito, that is why I could bear it no longer. I sent Timothy to find out whether your faith was still strong. I was afraid that the temper has gotten the best of you and that our work had been useless. So, merong danger. Kapag hindi tayo nagpalakasan sa isa't isa, kapag hindi tayo nag-reach out sa mga kapatiran, merong danger. Ano ang pwedeng maging danger? Yung tempter, pwedeng matukso ka. Ano sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion, na ang devil ay katulad ng isang umaatungal na leon na aali-aligid at humahanap ng chance para ikaw ay matukso. Amen. So there is danger. Kaya hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto. Especially kung ikaw na Kristiyano, ikaw na mananampalataya, ay maayos lang kalagayan mo. Yes, you can be awake, you can sleep and awake and sleep again. Talk to your family, call them. If you forgot to encourage others to Christ, to faith, there is danger. Amen. Ang pinag-aralan natin doon sa Bible study nung nakaraang linggo ay serving others. Call to serve. And this is how we serve during this time of pandemic. Amen. We never forget others. Because others are more important than me. Than yourself.
Amen. And this is the part of the body of Christ. Amen. So napakahalaga nito. Ang sabi ni Pablo sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya hindi pwedeng maging complacent, hindi pwedeng maging komportable kasi there is danger. Amen. Ang sabi ni Jesus, even Jesus warned us to this. Kapag ikaw ay idle lang, kasi during COVID time, if you're inside home, where is the safe place? Kung ikaw hindi lalabas. At lalo na't meron kang supply ng pagkain mo, no problem. But then there's danger. Being idle is dangerous either. Amen? Ang sabi ni Jesus, anong paalala ni Jesus? Anong warning niya? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, kailangang alagaan, bantayan yung iyong mga schedule. Schedule na hindi lang basta tutulog ng tutulog or kakain ng kakain. We have to work. Anong sabi ni Jesus? Watch and pray. And this is the best time to pray. This is the best time to pray. When you say watch, watch means you have to look at what is going on around. And you have to see. Kailangang makita mo, maunawaan mo, maintindihan mo, how is the church going on? Amen? How are my brothers and sisters dealing with these struggles? Amen? Ang sabi dito ay the spirit is willing, but the flesh is weak. Kung pagbibigyan mo ang iyong flesh, ang iyong katawan, talaga namang aalagaan mo ang sarili mo. Talaga namang you will sleep until you want it. The spirit is willing to pray. Have you experienced that? Have you experienced to kneel down? To kneel on your na ikaw ay lumuhod at manalangin at ipag-pray ang have you pray for the frontliners? Pinagpe-pray mo ba yung mga infected na gumaling, makarecover? Have you pray for others? Actually, pag sinabing frontliners, there are many in many areas. Have you remember them? Talaga namang minsan, pwede mong sabihin, pwede naman akong wala akong pakialam at wala akong isipin because I am free and safe inside my house, inside my room. And Jesus said, watch and pray so that you will not fall into temptation. Even inside your room has temptation. Internet is just a click away. And all the temptation is there. Amen? So you have to guard yourself. Guard your time. Guard your schedule. Guard your sleeping time. Guard your eating time. Baka pagbalik natin ay ganito na. Parang medyo nararamdaman ko rin yung akin. Amen. Matagal-tagal pa. So guard yourself. Watch and pray, ang sabi ni Jesus. Ang sabi ni Paul, be alert and of sober mind. So ito, trials are dangerous. Amen. Kasunod, sabi dito, the devil tempts us to doubt God's goodness. Ano ba ang pwedeng temptation na pwede nating maranasan kung ikaw ay idle, kung wala kang gagawin, kung wala kang pakialam sa mga kapatid mo at you will never do the works of the Lord to strengthen and to encourage others, what would happen? The devil can tempt you to doubt God's goodness. Pwede yun kahit nag-iisa ka lang. Internet has so many things to look at, to see, and to eat up your time. Amen. The devil tempts us to retaliate against others with anger and resentment. Kung makikiayon ka, kung ikaw ay pro-Duterte, or kung ikaw ay against, or ano matawag sa against? Yeah, kung ikaw ay oppositionist, and you join them, the devil tempts us to retaliate against others with anger and resentment. You can experience anger. You can experience this resentment if you join these works that are not supposed to be your works. But if you join the work of the Lord, that we are supposed to watch and pray, then there's no temptation. Amen.
Kasi hindi lang, pag na-tempt ka sa ganitong yung retaliation na na mawawala yung pagtitiwala, yung kasi the Lord, sabi ng Panginoon ay submit the authority. This is just an example. Submit the authority, you will retaliate what is God's has appointed. Amen? At ang kasunod ay the devil tempts us to give in to despair and discouragement. Kapag ka nakita natin itong mga bagay sa mundong ito, nakita natin itong mga news na to na nangyayari, wala na. Na-blur na ang ating paningin doon sa what we should look forward for. The devil tempts us to give in and to despair and discourage. Hindi ka na makakapag-encourage ng mga kapatiran kung titingnan mo ang mga bagay na to. Amen. Then you can never do the works of the Lord. Sabi ng Panginoong Jesus, do the works of the Lord for His kingdom. The day, malapit nang dumating yung panahon. The great day of the Lord is coming very soon. Amen. So, during this time that you think if you can be idle, this is the time that we work out. This is the time that we pray. This is the time that we kneel down on our knees and pray. Amen. All these things lead to the ultimate act of desperation. Lahat ng ito na devil's temptation, ito ay magbubulid sa atin para tayo ay umaksyon na desperado tayo, katulad ng mga napapanood natin, katulad ng mga nasasaksihan natin, nababasa natin na mga comments, mga desperate comments. Hello, is this a proven character for the Lord? Sabi dito, all these things lead to the ultimate act of depression where we give up our faith in God altogether. Pwede itong makalimot sa atin ng ating pananampalataya. So, ang business natin? Ang business natin ay to do the works of the Lord. Sabi dito, hard times eventually wears us down. Little by little, we lose the joy once we had. Kung patuloy at napahaba na yung ating difficulties, pakunti-kunti, ito ay magpapawala sa atin nung joy, nung galak na ating na-experience. Sabi dito, under pressure, we begin to give in to bad habits. Kapag tayo ay na-pressure, lalo na kung sa sitwasyon na meron tayong no work, no salary situation, ito yung mga pressure na ating nararanasan sa panahon ngayon. If we don't do the works of the Lord, if we don't watch and pray, if we don't encourage others, if we regret to strengthen others to faith, ano ang mangyayari? Magbubulid ito sa iyo sa bad habits. Ano ang pwede mong maging bad habits habang ikaw ay naka-quarantine? Bad habits. Ano ba to? Bad habits. Long time in the internet. Sabi ng pastor ay kain. Rinig na rinig doon eh. Yung minsan ay, alam mo pag nasa bahay ka kasi, especially sa mga mami, iniiwasan ko talaga, pinipigilan ko sarili ko na magluto, dahil unang-una ako ang kakain at titikim ng mga masasarap kong luto. So this habit is good. But when I do it every day, when I do it regularly, I don't think it's gonna be good anymore. Amen. So we have to watch out ourselves. At wrong attitude. Wrong attitude. Paano ka magkakaroon ng wrong attitude? Hello. Sabi ko ay kailangang pagbigyan ang lahat sa mga diets nila, at baka pagka ay wrong moods na. Iba pala ang attitude sa mood, And then we begin the long slide in the wrong direction. Kapag nasira tayo, dire-diretso, that is the cause of the temptation the devil could inject to us. Amen? So habang lockdown, anong gagawin natin? Watch and pray. Encourage others. Just like Paul. Just like the Thessalonian did, examples. Amen? We strengthen and encourage others to faith because, as sabi sa verse 6, trials is productive in our faith and our love. Ito ay trials are productive in our faith
and our love. Sabi sa verse 6, nang bumalik si Timothy magmula doon sa Thessalonian, sabi ni Paul, "But now Timothy has just returned, bringing us good news about your faith and love. He reports that you always remember our visit with joy and that you want us to see us as much as we want to see you." So, yung tong trials na to ay merong magandang benefits. It is productive in our faith and love. So, natuwa si Paul. Kasi, dahil doon sa trials, dahil doon sa longing niya, sa pagkamis niya dito sa mga taga-Thessalonian, he had meron siyang positive action at dahil sa trials na to, ay merong magandang productivity. Siya ay na-bless doon sa magandang balita na dala ni Timothy. Ano magandang balita? Yung faith and love. Yung pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Thessalonica, ito ay may magandang resulta. And this is productive. Sabi ng devotion ni Ian, be productive. Yun ang devotion ni Ian last week. Kaso tinulugan na tayo. So, ang trials, ang pagsubok, ang difficulties, mga struggles na to, it brings productivity in our faith, in our love. Ito ba ay ganun din sa atin, mga kapatid? Ay sabi dito, we can overcome trials by hearing others' faith. Kung mababalitaan natin na dito sa kabilang bahay ay patuloy ang kanilang pagpupuri sa Panginoon kahit lockdown, ano ang mararamdaman natin dito? Kapag si Ate Roda ay nag-message, join kami sa praise and worship kasi hindi naman siya lalabas ng bahay, walang problema. So, excited kami. Gabi pa namin sinasabi, kasama natin si Ate Roda. Excited na excited, kasama natin. Malaking kagalakan sa amin na kayo ay nakikijoin sa amin sa pagpupuri sa Panginoon. At kahit dyan sa mga tahanan ninyo, makikijoin kayo sa aming pagpupuri. We are praising the Lord in one voice, in one accord. Even in a distance, hindi ito malilimitahan. Ito ay malaking bagay bilang isang iglesia, bilang isang body of Christ. Amen. Kapag nabalitaan namin na kayo ay nagpupuri sa Panginoon kasabay namin, wow! Such power could it bring. The power of love and faith. Kasi ganito ang ginawa ng mga mananampalataya noon. Amen. Sabi dito, faith in God's character, that He is good and makes no mistake. Magle-level up ang ating pananampalataya. Ang productivity nito ay magle-level up ang ating pananampalataya doon sa karakter ng Panginoon. Na siya ay mabuti at siya ang Diyos, ang Panginoon na hindi nagkakamali sa kaniyang mga desisyon. Amen sa ating buhay. Magkakaroon din tayo ng pananampalataya doon sa salita ng Diyos. We will have faith in God's word. That it is true that no matter what happened to us, the word is true. All your word is true. Book of Psalms, chapter 185. Faith in God's word. Magkakaroon tayo ng dependencies doon sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay makakarinig ng pananampalataya ng iba na, yes, malakas tayo sa pananampalataya, kahit sa salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng established faith. Amen? At magkakaroon din tayo ng faith doon sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. Faith in God's purpose. That He is conforming us to the image of Jesus Christ. That even in this perilous time, we could call it perilous time, God is conforming us to the image of Jesus. God is still at work within us even in this perilous time. Do you believe on that? Amen. At tayo rin ay magkakaroon ng pananampalataya doon sa pangako ng Panginoon. Ano ba ang pwede nating panghawakan sa panahon ngayon? During these uncertain times that we never know, we hang and cling onto God's promises alone, that He will never leave us nor forsake us. We have that great confidence that God will never leave us, and that is God's promise. Bakit
tayo nakaka-encourage ng iba? Bakit tayo nakakapagpalakas ng iba? Kasi meron tayong pananampalataya sa pangako ng Diyos. Masasabi mo doon sa kausap mo, sa kachat mo na manampalataya tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagsisinungaling at hindi siya bigay bawi sa kanyang mga pangako. Amen? Tayo ay magkakaroon din ng pananampalataya doon sa presensya ng Panginoon. That He is with us in the darkest moment of our life. Sa panahon natin ngayon, na malayo tayo sa ating pamilya, malayo sa mga anak sa Pilipinas, malayo sa mga magulang, malayo sa minamahal, sa panahon ngayon, na hindi natin alam. Especially those who are struggling with no work, no pay. This is the darkest moment of their life. But yet, in the presence of God, merong peace, merong kapayapaan, and that pag narinig natin itong pananampalatayang ito, magkakaroon din tayo ng pananampalataya doon sa presensya ng Panginoon. That in the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, there is joy. That in the presence of God, there is an answered prayer. Amen. Hallelujah. So, ito ang mga pananampalataya. Meron pa tayong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong pananampalataya that He can deliver us from every temptation, from every trials, from every struggle, even in our health. Meron tayong pananampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling, na ngayon hindi ka pwedeng basta pumunta na lang sa hospital at kaya kang pagalingin ng Panginoon sa iyong winowori, sa iyong concern. Ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. We have faith in God's power sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sino nakabalita na? Nakabasa ng mga news magmula sa mga mananampalataya na sila ay pinagaling ng Panginoon magmula sa COVID-19. Magmula sa himala ng Diyos, from God's miracle works on their life. They were COVID-free. Sila ay pinagaling ng Panginoon magmula sa coronavirus. Ito ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na buhay na kumikilos mula noon hanggang ngayon. Amen. Hallelujah. We shared faith. Yung mga shared faith ng tao ng Diyos ng mga unang panahon. Ito ay nagbigay ng napakalaking resulta or napakalaking benefits sa ibang mga mananampalataya. At ang tinatawag sa pananampalatayang ito yung tinatawag na shared faith. Shared faith. This is one other kind of faith that will help us in hard times. Kung tayo ay mag-share ang ating mga pananampalataya, kung ikaw ay merong confident ka na tutulungan ka ng Diyos na malampasan mo ang pagsubok na ito, malampasan mo ang sakit na ito, at ito ay ibahagi mo sa iba at iparinig mo sa iba na matutulungan ako ng Diyos, I cling on to God's promises. I hang on to God's presence. I stay on God's presence. I hang on to God's work. That is the shared faith. At ito ang makakapagpalampas. Every believers will go through this darkest situation of their lives. Shared faith. This is the shared faith of God's people that so many believers struggle because they try to handle their problems alone. Maraming mga mananampalataya kapag sila hindi nakarinig ng pangungumusta ng mga kapwa mananampalataya, they will handle their problems alone. But God never intended that you should walk through the lonely valley of yourself. Hindi ito nais ng Panginoon na ang isang mananampalataya ay mag-isa at magmukmok sa kanilang room sa isang sulok. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay ma-reach out. A shared faith. A shared faith.
Ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na-realize na ba natin, naisip na ba natin kung ano ba, how can I be able to work for His glory? Paano ako maglilingkod sa Panginoon sa panahon ito ng COVID? Walang church, walang gatherings, walang fellowship. How? Paano ako maglilingkod sa Panginoon? Shared faith. Ito ang klase ng paglilingkod na kailangang gawin ng bawat mananampalataya. A shared faith of God's people. Maraming mga kapatiran na nag-struggles. Na hindi mo, especially those na talagang wala. Lalo na yung mga walang-wala na. Lalo na yung wala nang inaasahan. Pero kung meron kang shared faith, if you do the works of the Lord that God wants us to do during these COVID times, we will all go through. The church will go through. And it's God's promise. Amen. Now, the question is, will you do your part? Will you share your faith to others for them to go through as well? Amen. So, ito po ang ating challenge. We strengthen and encourage others to faith. Sa verse 7, because trials are productive when others stand firm in the Lord. Itong last. Trials are productive when others stand firm in the Lord. Nas kahit pagkatapos ng May 30, we never know what will be the government's announcement after May 30, and yet we are hoping that we will go back to work. Do you want to go back to work? Na ngayon merong 600, more than 600 infected. And we are hoping that after this 20 days, zero ang Kuwait. This is what we pray for and this is what we're hoping for. But the question is, will you go back to work after all this? So we wait for the government announcement. If sa mga pinagdadaanan natin ito, that when you think of this at this time, at this hour, na bukas ay may implementation ng total lockdown. I don't know what kind of total lockdown. We'll find it tomorrow. At pagkatapos ay iisipin mong after the 30th, pagkatapos ng May 30, ano naman? Pagkatapos ay mababasa mo pa na according to the history, according doon sa mga naka-experience from the past, the world recover after 2 years. Oh. Now, where is your shared faith? Mga kapatid, ang laki ng epekto nito sa ating mga kapatiran, lalo na tayong lahat affected dito, na kung iisipin natin na kung 2 years nga, na makarecover tayo. But if we look at the reality, it could be, ay kailangan natin ng mga kapatiran na nagpapalakasan sa bawat isa. Amen. We need you. We need each others. Amen. Sabi dito, so we have been greatly encouraged in the midst of our troubles and suffering. Si Paul, si Pablo, ay meron ding sariling troubles. Meron siyang sariling sufferings. At the same time, the Thessalonian has their own troubles and suffering kasi during that time, at the first century of the church, they were threatened. At they were, sila ay nagtitipon sa ilalim ng mga underground. So they have, each of them has their own trials and suffering, troubles and sufferings. Paul in the Athens and the Thessalonian and the other churches. Sabi ni Paul, dear brothers and sisters, because you have remained strong in your faith during this trials and suffering, you have remained strong in your faith. It gives us new life. Nagbigay ito sa amin ng bagong buhay. Nagbigay ito sa akin ng bagong pag-asa, ang sabi ni Paul. To know that you are standing firm in the Lord. Yung malaman namin na yung pananampalataya mo ay patuloy, steadfast, standing firm in the Lord. Ito ay malaking pag-asa. Ito ay nagbibigay ng buhay sa iyong kapatid to go through
to be steadfast as well. Mga kapatid, this is the challenge to us during this time of pandemic. Will you share your faith knowing that you are standing in the presence of the Lord, going through these troubles and trials and struggles that we are going through all together? Amen. Ito ang malaking challenge sa atin. Ito ang napakalaking challenge sa bawat isa, sa bawat individuals, sa bawat mananampalataya sa Panginoon. The question is, will you be willing to do the works of the Lord even this pandemic time? Amen. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, tayo ay uh, ang uh, ang ating tugon, ang ating response sa mensaheng ito ng Panginoon is a great challenge for all of us. And it's good, hindi we vision out that after this pandemic time, the church will go back to its normal fellowship, and I know, alam natin, the church will never be the same anymore. If we encourage each others, if we share our faith to others, if we strengthen others to faith. Amen. At tinatawagan ko po si Pastor para sa ating panalangin. Mahalaga talaga sa mga magkakapatid yung nagpapalakasan, yung masaya ang bawat isa na nakita yung isa na nagpapatuloy kahit na alam natin na merong pinagdadaan ng mabigat man, may it be problems, may it be something that hinders their faith in the Lord. Yung nakakapag hatak sa atin palayo sa Panginoon. But then, yung makita natin na kahit gano'n ang pinagdadaanan ng ating kapatid, ay sila ay patuloy pa rin na nagpapatuloy, ay naging kalakasan na rin ng bawat isa. Yung minsan din kapag makita natin ating kapatid na medyo nalungkot, hihina, wala ibang gagawin kundi tawagan lamang, i-message, kamustahin. Sapat na yon para malaman ng bawat isa na we care for each other. Amen? Together, we should have faith in the Lord. Mahalaga yung meron tayong pananampalataya, sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon in order for us to be more stronger in overcoming our worries, our fears, trials. We need one another's support. Di ba? Natin na support financially, physically, but emotionally, mentally, and especially spiritual support. We need one another's encouragement. Yung panalangin, mahalaga talaga yon sa bawat isa sa atin. Yung maipanalangin ang bawat isa ay sapat na yon para maipakita ang ating suporta. As we go on our service to the Lord, as we go on our faith to the Lord, mahalaga yung patuloy tayong mayroong encouragement sa bawat isa because together, we become stronger in Christ. Amen? Ang sabi kasi dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Amen? Yung a cord of three strands, yung isang taong mahina, madaling o na-compare tayo dun sa isang tali na kapag madaling maputol, kapag ang tatlo ay magkakasama, three of us are praying with each other, three of us are encouraging each other, we become stronger as we continue to encourage each and everyone in Christ. Amen? So, sa gabing ito, samahan niyo ako na tayo manalangin. Let us pray for the upcoming news na magkakaroon ng 24-hour lockdown. Panalangin natin ang bawat isa that may God uh, be with us. Samahan tayo ng Panginoon as we face this
situations in our lives na samahan tayo ng Panginoon, that the Lord will sustain us, not only yung ating mga needs, financially, material needs, mga pagkain natin, but especially, the Lord will sustain us and strengthen us. Bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So, tayo yumuko, tayo manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa gabi ito, Panginoon, kami ay sama-samang lumuluhod, sama-sama kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo as we continue to worship you sa patuloy naming paglilingkod, sa patuloy naming pagpupuri sa inyo, Panginoon. Sa gabing ito, tinataas namin, Panginoon, sa inyo ang nalalapit, nakakaharapin namin yung 20-day, 24-hour curfew. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa inyo na sa mga sandaling ito, Panginoon, as we will face this situation, Lord, we know that you have a plans for us. Hindi mo hahayaan na mangyari ang sitwasyong ito sa bawat isa sa amin. Kundi, Panginoon, you have a message for us. Meron kang nais iparating sa amin, Panginoon, na gusto mo, Panginoon, na sa mga sandaling ito na kami ay walang magawa. Kami, Panginoon, ay na-confine sa aming mga kanya-kanyang bahay. Lord, kami ay matutong lumapit sa inyo. Kami, Panginoon, ay matuto na magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Alam namin, Panginoon, na marami kaming na-neglect na panahon sa inyo. But Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, dinadalangin namin, Lord, na samahan mo kami. Gawin din, Panginoon, ang bawat isa sa aming mga kapatid, sa aming pagharap sa sitwasyong ito. Lord, dalangin namin ang iyong kalakasan na ipagkakaloob sa bawat isa. May you give strength mentally, emotionally, higit sa lahat, Panginoon, physically and spiritually. Dalangin namin, Lord, ang iyong pagsama sa aming mga kapatid sa mga sandaling ito, Panginoon, na kami ay kakaharap sa 20-day, 24-hour curfew na ito. Lord, dalangin namin, Lord, at kami ay nagtitiwala na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan. Kayo ang aming Diyos na pinupuri. Kayo ang aming Diyos na sovereign in everything, Panginoon. Kayo ang makapangyarihang Diyos na hawak mo, Panginoon, sa inyong kamay ang sitwasyon na ito namin kakaharapin. Dalangin namin, Lord, ang iyong paglingap sa bawat isa, mga kalungkutan. Dalangin namin, Lord, na ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, ang inyong joy, ang inyong saya, Panginoon. Cheer up each and everyone, Panginoon, sa mga sandaling ito na magkakaroon kami ng sa sandali na kami, Panginoon, ay makaramdam ng lungkot, gawa ng sitwasyon. But Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito, Panginoon, kayo ay aming kasama na kakaharapin ang sitwasyong ito. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kayo ang aming Diyos na pinupuri. At sa inyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang nalalapit na sitwasyong ito, Panginoon, sa Sunday. Lord, we praise you. We glorify you, Panginoon. Pinangahawakan namin, Panginoon, ang iyong salita na sinasabi mo, Panginoon, ang hindi mo hahayaan ang mga sitwasyong ito, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, bagkus ito ay iyong wake-up call sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kayo ay aming Diyos na makapangyarihan, that everything, Panginoon, you are reminding us, Panginoon, that everything is under your control. It is under your power, Panginoon. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Kayo aming Diyos na pinupuri, sinasamba, tinataas at pinapasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. At sa nalalapit pala na Sunday,